Okay? So, our topic today is about impulse and momentum. So, let's define first them. Ano bang impulse at ano ang momentum? So, unahin natin is impulse. Ano bang impulse? So, saan yung madalas nadidinig ang impulse? Sa tibok ng puso, di ba? O ba't ba nagkakaroon ng impulse? Anyone? Kasi merong nagpupush ng dugo sa inyo. Di ba? I mean, may nagpupush para mag-flow yung dugo sa atin. Tama? And then, pumunta sa heart na nagpapump yun. Di ba? In short, merong force kapag may impulse. Aside from that, ano pa? Madalas saan tinitingnan ng impulse? Di ba depende sa time. Every time, iba-ibang impulse ng tao. So we can say that the impulse is the overall effect, no? Of a force acting over time, no, on that object. So impulse denoted as letter J, no? So ginagamit natin to, and equal siya sa, syempre sabi natin may force, so force times acting over the time. So times natin by time. Okay? So where J nga is tinatawag nating impulse. Ano unit na ating impulse? So recall lang muna natin, ano unit ng force? In Newton. Ang time sa seconds. Therefore, yung impulse natin, ano magiging unit niya? Newton time seconds. Question? Sundan niyo yun? Okay. On other hand, ano naman yung momentum? Ano mga kino-consider natin kapag momentum? Di ba nasasabi natin, nakakasira naman ng momentum. Bakit kaya nakakasira ng momentum ang isang pag dinisturb ka? Kasi, mini-measure niya yung alin? It is measurement of mass in motion. Halimbawa, nanonood ka or tumatakbo ka, yung momentum mo ng pagtakbo, nasabi mo, nasira yon dahil tinawag ka. Kasi nagkaroon ng change in motion. Nag-stop ka. Okay? So, please take note, momentum, nakadepends yan saan? Sa mass and velocity of an object, no? Ibig sabihin, ang formula natin for momentum denoted as letter P ay equal lang sa mass times velocity. So kung mataas ang mass, di ba? Mataas ang momentum. Mataas ang velocity, mataas din ang momentum. Sundan niyo yun? Directly proportional siya. So momentum, ano mapapansin niyo siya? Scalar or vector? Since minultiply na natin siya ng velocity, ano ang velocity? It is a vector. Ang mass, may direction ba ang mass? Scalar lang siya. O ano magiging sagot natin? Ano ang momentum? Ang momentum ay isang vector quantity, no? Once na nag-multiply tayo ng vector, automatically, vector na din yung pinaka-object natin or yung pinaka-concept natin na yun. Okay?
So please take note, ang momentum natin, ano pa? Nakadepends yan sa direction of velocity. So ano mga direction ng velocity natin? Positive kapag to the right or upward, negative kapag to the left or downward. Question about this? O ano magiging unit natin? So, ang mass natin, anong unit ng mass? Naka-kg. Ang velocity ay meter per seconds. Therefore, ang momentum natin ay kg meter per seconds. Okay tayo yun? Okay, ngayon, puntahan natin. Meron tayong tinatawag na impulse and momentum theorem. So, nag-start to with second law of motion. Ano ba yung second law of motion natin? Ano yan? Law of acceleration. O, anong formula natin sa law of acceleration? Force is equal to mass times acceleration. O, alam naman natin, ang mass binibigay lagi. Pero si acceleration, saan pwede natin makuha? Saan po pwede? Sa 4 over mass. Paano nga pag hindi binigay yung acceleration? Hahanapin mo din ang force. Saan kaya? Velocity divided by time, di ba? Tama, di ba? O, saan kaya galing tong formula na to? Or we can have A is equal to change in velocity over time. So, kung maalala nyo yung first case natin, sorry, no, basa yung kamay. Ano yung case 1 natin? BF is equal to BI plus AT squared. So, makuha natin acceleration dyan. Magiging VF minus BI is equal to AT divided by both sides by T. So, we have acceleration na BF minus BI over time. Na-equal lang din dito yan. Okay? Nasundan nyo yan? O ngayon, try nating i-substitute yan sa pinaka-equation natin. So, F is equal to M. Ano yung A? A is this one. VF minus BI over time. Rearrange natin. Ano mangyayari? We can have FT is equal to M times BF minus BI. O, ano napapansin nyo sa equation natin ngayon? Ano si FT? Diba? Kung mapapansin nyo, FT is just the impulse. Diba? So, itong part na to is impulse. Okay? Eh, ano si M times BF minus VI? Ano ito? Force? Ito po, oh. F is equal to MB. We can have, kung nagbabago ang velocity mo, therefore, nagbabago ang impulse mo. Okay? So, mass times change in velocity. Nasundan nyo yan? So, we can said this one is mass times change in velocity or tinatawag natin siyang change in momentum. Therefore, we can conclude, ano lang pala si impulse? Impulse is change in momentum. Naintindihan po yan? So, yun lang yung relationship natin. Question? O, gamit na gamit natin yung theory na yan, no? Para masolve yung mga different problems natin.
Sige, let's have example number 1. So, in a car test, a car mass ng 1,500 kilogram collides daw sa wall. Kumbaga, meron tayong wall. Diba? Tapos, meron daw tayong car. Okay? No? Na may mass na 1.5 kilogram. No, tatama siya sa wall kasi magko-collide. So, papunta siya sa wall na paganyan. Tama yan, di ba? Then, magre-rebounds daw siya. Wala yung figure, no? Drawing na lang natin. So, after nyan, ang mangyayari sa kanya ay kopyahin na lang natin yung car. Aatras naman daw siya. Magre-rebounds. Okay? So, binigay yung initial and final velocity. The initial velocity, VI, is equal to 15 meter per seconds. Nung tumama na siya sa pader, ano nangyari na? Umatras siya ng 2.6 meter per seconds. Okay? Ngayon, if the collision lasts for 0.15 seconds, so may time na binigay na 0.15 seconds, ang unang tanong, hinahanap sa atin yung impulse. So, paano ulit kinukuha si impulse? Impulse is, anong formula ng impulse? J is equal to force times time. However, may force ba tayong binigay? Wala. So, pag wala, hanapin natin yung ibang formula ng impulse. Impulse is just equal saan? Ano sabi natin kanina? Change in momentum. Or we can have, ang change ng momentum ay mass times change in velocity. Or equal po siya saan? Sa mass times BF minus VI. Binigay po ba ang mass? Yes, may bigay pong mass. May final velocity. Ito yung mass. May final velocity and initial velocity. Okay? Pero kung mapapansin nyo, may kulang tayo sa mga direction ng final and initial velocity. So, lagyan na lang natin ng plus to kasi to the right. Then, ito ay minus of plus. Negative o positive ang initial? Negative kasi going to the left. Okay? So, substitute po natin. Ano mangyayari? So, we can have mass na 1,500 kg times final velocity na 2.6 meter per seconds minus yung quantity ng negative 15 meter per seconds. Nasundan yon? Nakikita pa naman, di ba? What will be your answer? 26,400. Ay. Answer is? 26,400. Aguyhog na nga. 26,400. Anong unit? kg times ms or Newton seconds. Okay? Question? Bakit naging equal yon? Tignan nyo po yung unit niya. Diba? Kung i-recall natin, si FT, balik tayo dito. Ano unit ng FT? Newton seconds. Equal lang siya sa, anong value to? Mass times meter per seconds. Mass na kg, meter per seconds. Bakit po naging equal yan? Ano po ang base unit ng Newton, kung maalala nyo? Saan nanggaling ang Newton? Saan nanggaling ang weight? Sa mass times acceleration. Tama? Sundan nyo yun? Tapos, minultiply mo pa ng
time, ano mangyayari? Makakancel yung isang seconds. So, ang natira, kgms. Oh, ay sobra ng S to. So, equal lang din siya nung nandito sa naka-red sa atin. Nakuha po? Okay? Continue tayo. Sa letter B, ano ang hinahanap? What will be the average force? So, B is force ang hinahanap. O, paano natin kukunin ang force kapag meron tayong impulse and momentum? Anong formula? Oh, meron na tayong impulse na 26,400 ns. Binigay pa yung time ng collision nila, 0.15 seconds. Kung ang formula mo ng J is equal to Ft, ang hinahanap ay F, ano kailangan gawin? I-divide mo both side by time. Diba? So, therefore, we can get F is equal to force is equal to impulse over time. O, ano magiging sagot? Impulse is 26,400 Newton seconds divided by time na 0.15 seconds. Cancel ang second, force ang matitira. Anong sagot sa force? 176,000 Newton. Or we can have force na 176 kilonewton. So, N of them can be your answer. Question? Next, try natin number 2. Medyo baba natin to. So, example number 2 tayo. So, meron daw tayong 100 kg na balls, 100 G na ball na nag-bounce sa sidewalk. So, halimbawa, ito yung pinaka-sidewalk natin. Okay? So, may bola dyan na nag-bounce. Ito yung bola natin, which is 100 G. Na may velocity na, una syempre, pagbaba, velocity niya ay 10 meters. So, initial velocity is 10 meters downwards. So, palitan natin siguro kulay na itong velocity. And then, nag-bounce back syempre, after ma-bounce, umakyat naman daw siya din ng final velocity na 10 meter per seconds. So, if yung contact time niya daw sa sidewalk, dito sa baba, diba, is 0.1 seconds, unang tanong, ano ulit ang impulse na meron tayo? So, J is just equal sa Ft. Wala namang force na binibigay. Punta tayo kay momentum, which is, change in momentum, which is mass times Bf minus Bi. Anong mass natin? 100 grams. So, kailangan mo pa siyang i-convert in kg. Diba? So, magiging 100 grams times sa isang kg, may 1,000 grams ka. Nakuha nyo yun? Para makancel yung grams, kg na yung unit natin. Anong final velocity? 10. Positive, negative? Positive kasi pataas. So, 10 meter per seconds. Minus. Ano susunod? Initial velocity is
negative kasi downward. So, minus negative 10 meter per seconds. So, answer will be answer 2 kg meter seconds or 2 Newton seconds. Yan yung impulse natin. Oh, aside from that, ano pang hinanap sa atin? Letter B, magnitude ng force between sidewalk and the ball. O, paano ulit kinukuha ang force? Oh, pwedeng mass times acceleration. Wala naman tayong acceleration, di ba? So, gamitin natin yung kinuha na natin na impulse, no? So, we can have F is equal to J divided by time. Ano ang J? 2 Newton seconds. Anong time? Anong time? 0.1 seconds. Answer, cancel si S. So, matitira is 2 divided by 0.1 is 20 Newton. So, yun yung force na naramdaman nila. Question po? Wala na po? O, similar problem lang po yan, no? Try naman natin. Bago pumunta, meron tayong tinatawag na, bago pumunta sa ibang problem, punta man tayo dito. May tinatawag tayong conservation of momentum. Okay, for example, 'di ba, meron tayong bola. Ito yung first ball natin. So, bago mag-collide sila, ano nangyayari? Itong bola na 'to, meron siyang mass 1, ano pa? Meron siyang velocity, 'di ba? Velocity 1 na initial na papunta dito, possible. And then yung kabila, may bola din tayo dito sa kabila. Tapos, syempre, yung bola na yan, may mass 2 din. Tapos, kung magko-collide sila nung nung ball 1, so we can have a velocity 2 na initial. Nasundan nyo yan? And then, after collision, kung magbabangga sila, ano mangyayari? So, after collision, after nila mag-collide, ano possible mangyari sa kanila? Oh, etong bola na to, kopyahin na lang natin ulit. Diba? Pwedeng nangyari kung nagdikit sila, ano mapapansin nyo? O halimbawa, lakihan natin tong mass 2. Mas malaki yung bola na ito. Ano mangyayari sa kanya kung mas malaki to? Uy, ano mangyayari dyan? Wala. Ganyan lang din yan. Halimbawa, ayan, may pareho sila ng speed. Magbubunggo sila. Ano mangyayari po? Possible, pag nagdikit sila, ano mangyayari? Si mass 2, onti lang ang movement niya. Pero si mass 1, titilapon, di ba? Possible, ang final velocity niya, napakabilis. Samantala, tong velocity nito, onting usod lang, pag ganyan. Nasundan niyo yan? O, ano meron sa atin dyan? So, we can get, in the first part, di ba? Balikan natin yung impulse momentum theorem natin. Which is J is equal to change in P. Sa first ball, sa first ball, ano napansin nyo?
para makuha natin yung impulse niya, so Ft is just equal saan? Sa mass niya, mass 1, times yung final velocity minus initial velocity niya. Tama? Sundan nyo yun? Or equal sa F1t is equal to M1 B1F minus B1F. Siyempre, madidistribute eh. So, minus M1 B1I. Sundan po yun? Next. At ball 2 naman, ano mapapansin natin? Same lang din. Mapapalitan lang ng 2 sila. So, we have F2t is equal to M2 B2F minus M2 B2I. Pero ano napansin nyo po? Nagkaroon sila ng magkaibang direction, di ba? Ano mangyayari? Sa ball 2, naging yung ball 1 positive, yung ball 2 naging negative kasi papunta sa left, di ba? So we can said that the F1t is positive pero negative ang F2t natin. Nakita niyo po 'yan? 'Di ba? Before collision eh. Nag-collide sila, ano mangyayari ngayon? Try natin, i-substitute natin 'yan. Ito ang F1. So magiging M1B1F minus M1B1I ay equal ngayon sa negative nino netong mga to ng M2B2F minus M2B2I. Okay? Distribute natin, magiging M1B1F minus M1B1I is equal to negative M2B2F plus M2B2I. Okay? So, kung i-arrange natin sa mechanical energy natin, ano natatandaan nyo kay mechanical energy? Diba? Lahat ng initial nandito sa isang side, tapos lahat ng isang nasa kabilang side ay final. Pwede din nating i-arrange yan dito. Lahat ng final nandito, lahat nandito ay nasa lahat nasa kabilang side ay initial. So, itong part na to, matatranspose, tama? So, magiging M1B1F plus M2B2F. Nakita nyo yun? And then, itong part na to, ililipat natin sa kabila. We have M1B1I plus M2B2I. So, ito yung magiging formula natin ngayon. So, not necessary na kabisaduhin natin yan, pero pwede nyo na lang tandaan, yung final is equal to initial. Or, isa ko pang pwede nyong gawin, kung alam mo ang formula ng momentum is just mass times velocity, so pwede mong gawin P1F plus P2F is equal to P1I plus P2I. Tama? Susundan nyo yan? Initial velocity ng mass 1, final velocity ng mass 1, final velocity ng mass 2, initial velocity, di ba? Tapos, initial velocity ng pangalawa. Okay po? In other problems, madali lang po yan kung ang initial velocity mo ay 0 or at rest. Ano mangyayari? Ang initial mo ay 0 na agad. Di ba? Mababawasan ka na ng isosolve. Di ba? Magiging 0 na to. Pero kung hindi siya 0, kailangan natin i-substitute. Susundan? Okay. Sige, let's have a problem. Example number 1. Number 3 na pala to. So, meron daw archer stands at rest on frictionless ice. So, may tao daw, no? Yung mismong tao, nakastand daw sa, saan? Sa frictionless na ice. Halimbawa, ito yung tao natin na yan. Tapos, magfa-fire daw siya ng
arrow horizontally. Kumbaga, meron siyang bow and arrow, no? So, syempre, drawing natin yung archer niya. Possible, ayan yung archer niya. Tapos yung arrow niya, siguro ito. Kukuha yun? Nabivisualize nyo? So, ano mangyayari dyan? Etong arrow na to may 0.5 kg na tumakbo, may velocity na anong value? 50 meter per seconds. Nasundan nyo yan? Okay? Horizontally lang, no? Ayusin natin yung drawing. Ilapit natin. So, pag by angle yan, syempre, mababago yan. Gets nyo yan? So, ito yung arrow. Ay, ano nangyari? Ito yung arrow natin. Horizontally lang siya. So, ang velocity is 50 meter per seconds. Tapos, anong value ng arrow natin? 0.5 kg. On other hand naman, ang mass nung archer saka nung pinaka-bow ay 60. So, ito saka ito, ang mass nila ay 60 kg. Ang tanong, anong hinahanap natin? In what velocity does the archer moves across the ice? Di ba, pag pumana ka, may balik sa'yo yun, di ba? Pwede kang umatras. Nakukuha niyo yun? So, possible, pag pumunta sa right yung motion ng arrow mo, ikaw, na tao, pwede kang umatras. May velocity ka. Okay? Nasundan yun? Ang hinahanap is final velocity. Kasi yun yung hinahanap yung velocity after mong pumana. Ano mga given natin? At rest, ibig sabihin, lahat ng initial velocity ng arrow ay 0. Initial velocity ng ng archer, and yung bow, syempre, 0. Hindi naman gumagalaw. Okay? Nasundan nyo yun? Therefore, kung gagamitin natin yung formula natin kanina, na final is equal to initial, lahat ng initial mo, 0. Final na lang yung gagamitin natin. So, final is equal to 0. Anong formula natin ulit? P1F plus P2F is equal to 0. Ano ang P1? Mass 1, BF1 plus mass 2, BF2 is equal to 0. Di ba, not necessary na ilagay natin lahat ng formula natin kanina na to. Yung naka-yellow na highlight. Di ba? So, intindihin nyo agad yung problem. Ayan lang yung formula na gagamitin nyo. Okay, anong mass 1? Pwede tayo maglagay ng isang mass. Pwede kayo mamili. Pwede yung archer and bow. Pwede yung arrow and so on. Yun na lang gawin natin. So, ito, mass 1 ay sino? Si 60. Ito na lang gawin nating mass 1. So, we have 60 kg. Hinahanap natin yung final velocity niya. So, ito yon FB1. Yung pag-atras niya. Plus, anong mass 2? Ito. Yung mass ng arrow. Which is 0.5 kg. Anong final velocity niya? Gano'n daw kabilis yung arrow pumana or nag-travel? 50 meter per seconds. Equal to 0. So, you can do a shift solve, pero kung di kayo marunong mag-shift solve, we can have 60 kg BF1 is equal to, transpose mo yan, negative 0.5 kg times 50 meter per second. Divide both side by 60 kg. Diba? Maka-cancel. So, you can get the final velocity nung man. Anong sagot? Negative 5 kg, 0.5 kg times 50 meter per seconds divided by kg. Cancel yung kg, ang matitira ay velocity na meter per seconds. Answer will be negative
0.41 416 666 na lahat. Yes, sir. O pakita natin yung 67. Okay? So anong unit? Meter per seconds. O, yan po yung sagot. Which is tama, 'di ba? Aatras yung assumption natin, aatras siya or papunta siya sa left. Okay? So ang sagot natin dito ay negative. Itong velocity ay negative 0.4167 meter per seconds. So, pwedeng may negative or isa nyo pang sagot ay 0.4167 meter per seconds to the left or backwards. Pwede po kahit alin dyan. Question? Sige, continue tayo. Try natin. Number 3. Same lang yan. Pakitry po. Ay, number 4 pala. Sige, try nyo muna bago natin to sagutan. A man, kilo kg, 100 kilogram. And then yung woman natin, 50 kilogram. Na nasa ice skate sila, no? Facing each other. So, pwede nating i-drawing. Sige, drawing ko muna. Ice skate. So, ito yung man. Ito yung woman. Siyempre, nakapalda. O, yan. May buhok. So, ito yung 100 kg. Ito yung 50 kg. If woman pushes the man backwards, tinulak niya siya backwards. And may final velocity daw na 1 meter per seconds. Ano yung magiging speed ni woman? Does she recoil? Ano ibig sabihin ng recoil? Umatras ba siya? Sige, pakisolve mo na.
Okay, answer? Negative 0.1. Sino po? O, kung titignan nyo, mas malakas ba? Or mas mabilis or mas mabagal siya tatakbo? O dapat mas mabilis, di ba? So kung mamimili kayo sa choices at ang mga choices ay nakalagay, halimbawa ang choices ay letter A, 0.2 meter per second, B, 0.5 meter per second, C, 1 meter per second, D, 2 meter per second. Anong sagot? Diba? Ang pinaka-safe na sagot, kung manghuhula kayo, ay 2. Diba? Kasi, itutulak mo yung mas mabigat sa'yo. Diba? Ikaw yung mas bibilis ang takbo niyan. Nag-gets nyo? O, try nyo sa pader. Tulak mo na mabilis yon. Ikaw yung magbabounce back na mas mabilis. Yung pader hindi aatras. Diba? Nag-gets nyo yung common sense doon? O, sana nag-iisip kayo ha. So, solve natin. Lahat, pareho naman sila at rest sa simula. Diba? So, BI is equal to 0. Therefore, final is equal to initial. 0 na to. So, we have P1F plus P2F is equal to 0. So, M1 B1F plus M2 B2F is equal to 0. So, si mass 1 is 100 kg. May 1 meter per seconds na nga siya. Plus, si M2 ay 50 kg. Tapos, B2F ang hinahanap. So, magiging B2F is equal to transpose negative 100 kg. Tama? Ay, mali. Negative to kasi papuntang left backward. So, negative to. So, pag nilipat, positive na siya. Nakuha nyo yan? Times 1 meter per seconds divided by 50 kg. Cancel si kg. B2F ay equal saan? Sa 2 meter per seconds. Okay. Answer. Okay. Now, before we continue, discuss naman tayo ng different types of collisions. So, sige, gamit tayo ulit. Types of collisions. Double L, single S. Okay? So, meron tayong 2 types. And under these types, meron din tayong, kung di ako nagkakamali, no? Yung isa lang meron. So, under this one, may tinatawag tayong elastic and inelastic. Kung maalala nyo, pag sinabi nating elastic, ano yun? Sa potential energy, ang elastic potential energy, nasisira ba yon? Hindi po, no? Pag nagbanggaan yan, kapag sa collision, pag nagbanggaan yan, hindi masisira. Halimbawa na lang yan, ano po? Maglagay tayo example, mga billiard ball. Diba? Pag nagbangga ang billiard ball, hindi naman sira sila. Okay? Ano pa? Dito, kung hindi sila nagbanggaan, ang momentum natin, nako-conserve pa rin siya. And also, the kinetic energy, nako-conserve. Bakit nako-conserve ang energy? Anong formula ng kinetic energy? KE is equal to 1/2 mv squared. Kung hindi nababago yung elastic natin, yung substance natin, saan mangyayari yun? Sa mass, di ba? Hindi nadagdagan, hindi nabawasan. Therefore, constant yung mass natin. Tama? Yung kinetic energy mo, conserve pa rin. Unlike pag inelastic, ano mga possible inelastic natin? Mga rubber ball,
'Diba? Pag pinagulong mo, pwedeng ma-flatten, mabawasan, madumihan, or pag mga sticky ball, 'di ba? Madadagdagan ng mass kapag pinagulong mo yung mga dumi, pwedeng kumapit sa kanya, 'di ba? Or hard ball, mayupi, 'di ba? Susundan niyo ba 'yon? Ang kinetic energy dito, ano napapansin niyo? Unahin muna natin. Ang momentum ay nako-conserve, pero ang kinetic energy natin dito, not conserved. Bakit? KE is equal to 1/2 mv squared. Kasi ang mass natin dito, possible, ano po nangyayari kapag inelastic? Nag-change. Pwedeng less na dagdagan or pwedeng more. Less na bawasan or more na dagdagan. Nasusundan? Okay. And meron tayong dalawang klase ng inelastic. Meron tayong non-perfect, perfect, saka may perfect inelastic. Pag non-perfect, ano mangyayari sa kanya? Do not stick. Ibig sabihin, nagbunggo sila, 'di ba? Ano nangyari lang? May nasira sa part na to after. After neto, may nasira dito, may nasira din. Pero hindi sila nag-stick. Ang final velocity nila, different pa rin. Okay? Pag perfectly inelastic, ano mangyayari? Possible mag-stick or magsama. Nagbunggo sila, ang mangyayari ngayon, dahil mas malakas or mas dikit yung isa, pwede silang magsama ngayon, tapos isang direction na lang yung magiging velocity nila. So si final velocity 1, magiging final velocity 2 na din. Nagets niyo po yun? Possible yan, lalo na sa mga kotse, di ba? Pwedeng nadaplisan lang, nagkabungguan lang, or possible, mas malaki isang kotse compare dito, pag nagbungguan, kakalad ka rin yung isa. So doon nagkakaroon ng perfectly inelastic. Okay po, question? Yan yung mga common 2 cases na meron tayo. Ngayon, try natin mag-solve. Dito pala, kung titignan nyo to, kung equal na sila, anong formula natin ulit kanina? Final is equal to initial. So, P1F plus P2F is equal to P1I plus P2I, which is M1B1F plus M2B2F is equal to M1B1. Assume na lang natin na 0 to. Assume natin na 0 to, no? Para ano lang natin, assume. Pero kung tumatakbo yung kotse, hindi yan 0, May initial velocity yan bago magbanggaan. Ang gusto ko lang i-point out, ito ay equal na daw. Si B1F is equal to B2F. Ano mangyayari? We can said na BF na lang yung hinahanap natin. So kung isa-substitute ko, M1BF plus M2BF is equal to the initial P. Ano mangyayari? Pwede ko tong i-factor out. So we can have BF is equal to M times M1 plus M2 is equal to the P1I plus P2I. Nasundan niyo yan? So, possible, pwede mong i-factor out to at ito yung unknown na hinahanap natin. Okay? Sige, kung naintindihan, try nyo nga gawin yan dito. Example number 5. An SUV with mass na 1,018 kg is traveling eastbound and has a 15 meter per second. Obviously positive kasi eastbound. While the compact car with 900 kg traveling westbound, kaya naging negative. The car collide head-on
becoming entangled. Pag sinabing entangled, buhol, di ba? Di ba? Kaya nga may Disney movie na Tangled eh. Buhol yung buhok niya. Pero pag sa kotse, nagbungguan, hindi makaalis yung isa, di ba? Kumbaga pumailalim or sumalpok na nakawit yung makina mo doon or so what. Basta nag-entangle. Ang hinahanap, find the velocity of entangled cars after. So anong hinahanap sa atin dito? Yung final velocity nino. Final velocity ng Nino. Nung car lang ba? Noong nilang dalawa, both SUV and the car. Kasi nag-entangled na nga eh. Kumbaga ito yung drawing natin, no? Ito yung SUV, lakayan natin. Ay, ang pangit. Parang ganito, SUV. Tapos ito yung car. Pangit tong car. So initially, meron siyang ito 15 meter per seconds positive. Ito ay negative 15 meter per seconds. Afterwards, ano nangyari sa kanya? After nila magbungguan, di ba? Possible, kalad ka rin niya to. Pag ganyan. Tapos, ano ang movement niya? Siyempre, mas malaki to, mas mabigat yung SUV, so pag ganyan yung movement nila. Nakuha niyo yun? Uy, na-visualize niyo ba, students? So, ang final velocity nila, possible mapunta dito. Okay? Sige, pakihanap ang final velocity. Paano natin isosolve? Gagamitin mo yan yung buong formula, no? Na initial, final is equal to initial. Dahil perfectly sila, no? Perfect. Ay, mali spelling. Perfectly inelastic sila, ang BF nila equal pareho. Tama? So, pwede natin gamitin yung formula dinerive natin na BF is equal to mass 1 plus mass 2, which is equal sa mass 1 B1I plus mass 2 B2I. So, BF is just equal sa M1 B1I plus M2 B2I divided by mass 1 plus mass 2. Ano magiging sagot? Mass 1 is 18 kg times positive 15 meter per seconds plus mass 2 is 900 kg times negative 15 meter per seconds. Divided by total mass nila 18 kg plus 900 kg. Final velocity is equal to
Answer. 5 meter per second. So, positive, di ba? Therefore, tama nga yung assumption natin, no? Na si SUB yung magdadala sa kanya. To the right. Huwag niyo pong kakalimutan yung direction. Okay? Last example. O, common sense na lang din to ulit. May 2 carts daw tayo or glider na moves towards each other sa linear track na frictionless. Halimbawa, ito yung track nila. Excuse me. Yung cart 1 daw, halimbawa, ito yung cart 1. May mass daw na 0.5 kg. And then yung cart 2 ay may 0.30 kg. O, ano mapapansin nyo dyan? Sino titilapon? Si cart 1 or si cart 2? Sino? Cart 2, di ba? Mas magaan si cart 2 eh. Tama? O, sinabi pa dyan na pareho silang may initial speed na 2 meter per seconds. So, kung ito papunta dito ng 2 meter per seconds, positive, ito papunta naman dito ng negative 2 meter per seconds. After collide daw, ano nangyari? So, initial to VI. After collide, ano po nangyari? Si B daw ay nagkaroon ng 2 meters per second away. So, umatras siya ng plus 2 meter per seconds away. B2F yan. Ang hinahanap is, alin? Ano po hinahanap? Itong velocity neto. B1F. O, paano isosolve yan? Ngayon, hindi na similar yung kanilang velocity. No? So, ano lang to? Elastic collision. Pag elastic collision, yung buong final initial na equation yung gagamitin natin. So, final is equal to initial, which is P1F plus P2F is equal to P1I plus P2I. Which is M1B1F plus M2B2F is equal to M1B1I plus M2B2I. Susundan? Okay. So, lahat yan may given. Pero, ang hinahanap lang natin is itong part na to. Okay po? So, anong gagawin para mahanap yan? O, arrange lang muna natin to. So, mangyari, ito, itatranspose mo siya papunta doon, magiging M1B1F is equal to M1B1I, B1. 1 to B1I plus M2B2I minus the M2B2F. O, para maiwan lang, divide both side by mass 1. So, M1F is M1. O, ito na lang. Huwag ko na isulat. Lagay na natin. Anong mass 1? 0.5 kg. Ano ang initial velocity? 2 meter per second. Plus. Mass 2. 0.3 kg. Velocity? Negative 2 meter per second. Next. Continue pa. Ano pa? Minus M2. Anong M2? 0.3 kg times velocity 2 F positive 2 meter per seconds divided by mass 1 na 0.5 kg. Final velocity ng 1 ay ano sa tingin nyo? Mas mababa, mas mataas? Mas mababa o mas mataas sa 2?
Mas mababa kasi mas mabigat siya eh. Okay. Answer? Negative 0.4 meter per second. Ibig sabihin ng negative, tama, papunta sa left. At tamang mas mababa siya sa 2 meters. Or 0.4 meter per second. Question? Okay? So that ends our discussion about impulse and momentum.